nasimulan ko magamit nito, okay na okay siya. Kasi nung una, parang natatamlayan ako sa nangyayari. Nung makagamit ako nito, gumanda yung mga survival nitong hatchery ko. Hello mga ka-agri, this is your Agripreneur Queen, Liza Cabral. Hello mga ka-agri, this is your Agripreneur Queen, Liza Cabral. So right now, we're here at A&L Farm, Fish Farm, dito sa Apalit, Pampanga. And kasama natin si Sir Manny. Sir Manny, good afternoon po. Etong place na to, this is hatchery ng ating mga hito. Yan, may pangasius din tayo, may grow out din tayo ng tilapia and baname. And si Sir Manny nga pala, yung first na nagdala ng African hito dito sa Philippines. And user natin siya ng Aqualife, yan, Aqualife for more than a year na po. So ito yung area, ito yung hatchery area. So after here, ililipat natin sa nursery pond. So mga 1 month sila dun sa nursery pond and then grow out pond naman sila. So until harvest. So yun yung maganda. And tanungin natin yung naging effect ng ating CHC Agritech Aqualife dun sa experience ni Sir Manny dito as farm manager. Okay? So Sir Manny, share nyo naman po. Sa una kasi, napapansin ko yung aking mga alagang hito na parang wala silang kabuhay-buhay. Oh, kumbaga hindi masigla. Hindi masigla. Matamlay, opo. Mahina yung mga survival nila. Oh, so mas mataas ang mortality. Mas mataas yung mortality. Ngayon, naisip ko dahil nagre-research din ako tungkol sa mga gamot-gamot na yan. Yung mga microorganisms. Opo. Napansin ko, meron palang Aqualife. Nagtanong ako dun sa mga personnel nito, kaya nakapag-avail ako nito. Kaya simulan ko magamit nito, okay na okay siya. Kasi nung una, parang natatamlayan ako sa nangyayari. Ito, nung makagamit ako nito, gumanda yung mga survival nitong hatchery ko. Saka itong grow out. So, gaano sir kalaki yung area po nyo? Itong area na to, yun nga, sinasabi ko, mga 40 hectares Ang ang may water area. water area Pero na. total po, ng land area po, ng buong area, Sa mga 50 hectares. 50 hectares. Grabe, ang laki. And, after the grow out po, ano pong process? Saan po napupunta yung mga fish natin na hina-harvest? Meron kaming dinadalang mga konsignasyon sa Maynila. Okay. Then, meron kasi kaming fish processing. Pinadadala din namin sa Maynila. Okay. Fish processing, that means ino-convert nyo po, parang fish fillet, yung inyong mga isda, tapos ipo-frozen lang, di-deliver po sa Manila, tama po? ganun. Kasi may client na gusto frozen para magtatagal, meron din naman pong gusto fresh and live. Okay. Okay, so dinadala po sa market. Nice. How about po sa hatchery po, may bumibili rin po dito ng mga fingerlings lang. Sa ngayon, wala pa kaming maibibigay kasi Dahil kulang pa. kulang pa sa Kasi amin. sa sobrang laki ng area. Kulang pa. Oo. Okay. Bumibili. So at least po, kayo na rin po ang nag-hatchery. Hindi na kayo bumibili ng Ganun pa rin. Pag kailangan namin. Bumibili pa hindi rin, kami dadagdag pa rin po. Oo, hindi kami nagsasayang ng oras. Kasi kung Okay. magka-hatch pa ako, oras pa rin yun. So, ang maganda kasi sir sa Aqualife natin, bukod sa maganda yung immune system nila, yung mortality rate po mapapababa, and for sure po, yung growth po ng isda, mas maganda po. And meron kami ring clients sa Minalin, from 100 tons po, nag-increase to 170 tons. Sa isang cropping lang po yun. Tilapia naman po yung kanya, which is, dito is, itatry din natin na malagyan din yung iba pang mga grow out pan. More on yung Aqualife natin, ginamit natin sa hatchery pa lang. Kasi pag hatchery, medyo weak pa sila niyan eh. Pero dahil sa Aqualife po natin, it's a natural food din naman and pampaboost ng immune system ng alaga. Kaya mas gumaganda po yung paglaki po nila. Kaya yung survival tumataas. Yung survival rate tumataas. Tama. Mapapansin nyo rin, sir, yung water quality nila, maganda din. Maganda.
po. Normally po sa land preparation, kagaya po nung hinarvest nating tilapia doon, di ba magki-clear na po kayo ng water. 5 days po bago magpasok ng fingerling, pwede po kayong mag-activator instead of sodium cyanide. At this activator, it's a beneficial microbes, it's a natural microorganism po, na siya na po yung magpa-fight ng mga pathogens and scavengers. Normally may mga scavengers, may mga bacteria yan eh. Tsaka bumabaho po yan. So tayo po, imbis na apog, pwede pong activator po yung gamitin natin. And then, after few days, magpapasok po tayo ng water ulit, ng fingerlings, tama po. So siguro po after 10 to 20 days, pwede po tayong mag-aqualife naman po ulit. Parang per hectare, sir, 1 kilo ng 1 kilo yung application. So hanggang harvest na po yun. Per hektarya, siguro mga 3 kilos okay na po yun. Pero next cropping nyo po, pwede na kayong magbawas. Bali, sa isang hektarya po, 1 kilo activator and 3 kilos na Aqualife ang magagamit. Yun. So, sobra sir, tipid naman po ba yung ating Aqualife sa hatchery? Ayo. Oh, very tipid. Kesa maraming namamatay, kahit papano, di ba, nakatulong. Tulog lang. Malaking tulong talaga. Malaking tulong talaga. So, ano pa sir yung mga observation niyo po? Ang observation ko, based on doon sa mga nauna, talagang meron siyang pagkakaiba. Mas Kumbaga, good. effective. Yung effectivity niya, mas higher yung quality. Okay. Yan. So, hello! Yan, ito yung hipo natin sa ating fish pond na client ng Aqualife. So, ayan, sobrang laki niya. Grabe. O, diba? Guys, papakita ko sa inyo yung ating Hito breeder. Yan, so sila yung nagbe-breed para ilagay sa hatchery. Yan, ito, grabe ang lalaki, oh. Hindi ko lang siya mahawakan kasi baka wrestlingin naman yan. So, ito yung ating breeder area. So, around 3,000 pieces na hito, yan, ng mga breeders natin. So, papasin yung malalaki. And then, dito sila magbubuntis. Afterwards, pag malalaki na yung tiyan nila, ililipat sila sa hatchery area, yung pinuntahan natin kanina. And then, i-induce natin doon yung para lumabas yung eggs. Tapos, ano na lang siya sa, ano gagawin? Itutulak, imamassage, opo, na lumabas yung mga eggs doon. So, how many days po siyang nandun? Bali, 24 hours. 24 hours na. So, once na lumabas na, ibabalik mo ulit siya. Dito. Oh, grabe, no? So, tapos nandun doon siya sa hatchery area. How many days siya bago ilipat ko sa nursery farm? Ang around 5 to 7 days. So, 1 week siyang nasa hatchery area and then lilipat siya sa nursery farm. Thank you, sir. Thank you. Grabe, very informative. Ito yung baby natin. Hello. Yeah, this is Scarpa. Yan. So, ang laki niya, oh, grabe. This is almost, 5 kilos ang bigat. So, yun, grabe, 40 hectares. Yan, very exciting. And next time, abangan natin yung harvest ni Sir Manny na mas malalaki at mas magagandang tilapia. So, on progress pa yung iba. So, thank you everyone. Again, this is your Agripreneur Queen. Kindly like, follow, and share my page and also a YouTube channel. Yan, Agripreneur Queen. Thank you everyone. God bless.